Nagulantang sa naging revelasyon ni former President Rodrigo Duterte last day na may kaugnayan po sa mga blanco no, na laman sa Bicameral Conference Committee report. Sir, gaano po ito ka-crucial para po sa ordinaryong Pilipino na malaman po yung ganito mga impormasyon na mga galaw sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso? Importante kasi yung Bicameral Conference Committee report. Kasi yung dalawang houses natin sa Kongreso, may upper house at lower house, yung Senado at saka yung Kongreso natin, nagpapasa yun ng batas, di ba? Nagpapasa yung budget. First, second, third reading, parehong merong ganun na proseso. Pagdating sa dulo, iba yung kalalabasan ng figures ng budget. So dahil magkaiba yung figures na makita ng batas na ginawa ng Senado at batas ng lower house sa Kongreso. So kailangan mag-meet, ang tawag yan, Bicameral Conference Committee. So nag-identify yung Speaker at saka yung Senate President na mag-compose ng mga tao na uupo sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile, no, or i-harmonize yung dalawang version. So kung ano yung kalalabasan ng Bicameral Conference Committee, pagka-approve niyan, pipirmahan nilang lahat. At saka after mapirmahan, iparatify sa Kongreso. Ang question ngayon, habang tinitingnan ko yung budget, at saka bumalik ako sa tingnan ko yung Bicameral Conference Committee report which was sent to us through email. Pag tingin ko, nakita ko na yung mga blanco sa 11th page, SP 11. So na-shock ako, tinignan ko na lahat. Actually, all in all, there are 13 pages, total of 28 blank items which will amount to billions of pesos. Ang tanong kung bakit ito napirmahan, kasi official copy naman talaga yon yung napirmahan. Merong talaga yung Bicam report yan na pirmado na mga lumabas diyan. Bakit napirmahan na maraming blanco at bakit naratipkahan na maraming blanco? So, yung sinasabi nila na GAA kompleto, yes, kompleto ang GAA. Ang tanong, saan nyo gibase yung GAA? Kasi kung may blanco ka sa Bicam report, paano nagiging may figures na doon sa GAA? Kasi yung pinaka-last na procedure mo dyan sa legislation, yung ratification ng Bicameral Conference Committee. Pag na-approve na yung Bicameral Conference Committee report, stop na yung legislative process. So gagawin na yung enrolled bill, pasa na sa Presidente for approval, for signature. So sino at kung paano nalagyan ng figures na blanco naman yon. So I think that is the question that should be answered by the members. Huwag naman yung GAA ang isagot kasi yung GAA nakumpleto nga eh. Yun nga ang tanong kung bakit, saan nyo kinuha yung figures sa GAA kasi lahat ng figures sa GAA galing talaga yan sa Bicameral Conference Committee. So yun, MJ. So lumalabas, sir, na napuna na po sa GAA, meaning ang Presidente ang nag-finalize. Di ba po ang veto powers ng Presidente, magbawas lang, hindi siya pwedeng mag-add. Kung walang laman po yung mga ibang bahagi o ilang parte ng Bicam report, meaning may mga pagkakamaling nangyari. Kong, Chairman. Actually, former chairman. Actually, we cannot yet identify right now kung sino ang nagdagdag. Kasi ang alam lang natin na napirmahan at ratify yung Bicameral Conference Committee report noong December 11 at pinirmahan noong December 30. So between those dates, December 11 at saka December 30, mayroong nag-fill up o mayroong naglagay ng figures doon sa blanco. Okay, bakit mayroong figures na dumating sa GAA? Is he or are they authorized to fill that up?
Kasi yung pag-fill up niyan, dapat legislature Saka dapat approve ng BICAM at saka ratified ng both houses. Ang ibig sabihin, merong nagdagdag ng figures after the legislative process, which is very wrong already. Hindi pwede yun. So matatawag natin, sir, na unconstitutional yung naging hakbang ng BICAM. Invalid and blanco nga yung BICAM mo, paano mo nakuha yung figures? Kasi yung BICAM finalizes the two versions, House at saka Senate. So magiging isa na lang 'yon. Pagdating mo sa GAA, kung may blanco, bakit yun na-fill-upan doon sa GAA? So, yun ang tanong. Sir, in your vast experience po as APRO Chair at bilang matagal na rin po kayo sa mababang kabulungan, having been served sa mga nagdaan po na Kongreso at Present Congress, first time ba ito nakita mo, sir, na ganito naging practice sa BICAM? Na ganun yung naging resulta ng BICAM report? First time, and it never happened before. Actually, twice ako naging chairman ng appropriations, 4 na budget yung aking napasa noon. So, naging head din ako ng Bicameral Conference Committee. During my time, wala talaga akong maalala na may mga blanco at never nagka-controversy yan. Saka, I have been in Congress for 15 years already. Wala akong ma-remember na may mga pinadala sa amin na may mga blanco. Ito lang talaga yung ngayon nangyari na may blank items yung Bicameral Conference Committee. Sir, compare lang natin, sir, sa panahon mo as chairman. Ano bang naging practice niyo sa BICAM para po maiwasan yung ganitong issue and to instill transparency? Kasi hindi po biro ang trabaho po ninyo sa APRO at sa Senate Committee on Finance. Pera po ng bayan nito, hindi lang po by the millions, by the billions, by the trillions po pinag-uusapan, sir. Actually, ang ginagawa ko noon during my time, nagmi-meeting kami ng aking panel, no? Yung mga members ng House panel. Sila naman sa Senate, nagmi-meeting sila. Tapos magmi-meeting yung dalawang chairman. The safest way na ginawa namin noon is yung resulta o yung GAB na naipasa doon sa House, yung figures mo per department, ilagay mo, then sa House version, then kunin mo rin yung Senate version, side by side, gagawa ka ng matrix, then i-compare mo ngayon kung anong diferensya o anong variance. So diyan na kayo mag-start ng inyong reconciliation. So, ang nangyari kasi ngayon, totally third chamber yung one Wala akong nakitang matrix na pinakita nila. So, third chamber, inulit talaga yung buong budget pagdating doon sa bicameral conference. So, nasayang yung mga debate sa plenaryo, debate sa mga committee hearings, yung committee hearing. Kasi yung final pala mag-decide doon, nasa bicameral, pinapalitan yung mga figures doon. So, di na lang tayo mag-hearing sa committee level, diretso na lang tag-BICAM. Diretso na lang sa BICAM. Kung ganito man lang pag-uusapan natin, i-shortcut lang natin ang proseso. Anyway, ganito lang din naman ang resulta. That's the joke. Alam mo, yung ibang mga congressman, nag-joke. Ayaw lang nilang marinig ng mga nakakataas. Sabi, wag na nga tayo mag-hearing. Diretso na lang tayo sa BICAM. So that's the joke. In fact, some agencies na nakakahalata na, nagsasabi na rin sila ng joke na yan. Diretso na lang tayo mag-BICAM. Pero Kong, bago lang si partner Admar, sa inyo pong mga nangyayari po ngayon sa 19th Congress, talaga bang masaya ang mga kongresista sa nangyayari? Dahil alam ko marami din mga congressman dyan ang may paninindigan, pero mangilan-ngilan lang kayong vocal Kong. First time ko rin nakita ito na leadership sa Congress na pag hindi ka sasang-ayon sa kanila, if you start talking against what they are saying, kumbaga sinusuppress talaga nila yung opposition. Tatanggalan ka ng posisyon, tatanggalan ka ng benefits, tatanggalan ka ng whatsoever para tumahimik ka.
So I don't know if that's the essence of democracy. Kasi under democratic institutions, you should, of course, the majority rules, kasi sila ang marami, mas marami silang congressman sa majority, but you should listen to the voice of the minority, yung hindi kasama sa majority. At saka you protect the minority kasi hindi naman lahat ng magagandang bagay sa batas nakikita ng mayorya lang. The minority always see the picture in a different way. Congressman, mayong gabi, si Admar po. Kagaya po ng blanco doon sa BICAM report, parang blanco at wala din tayong naririnig na dapat mismo dito sa side po ng atin pong Kongreso, lalo na yung nanguna sa BICAM report po na magsalita. More on sa executive po ang nagsalita. Unang nagsalita po ang executive secretary, sinundan po ito ni Pangulong Marcos Jr., tapos andun po yung Department of Budget and Management, pero yung kanila pong pinatutungkulan nga po ay itong GAA. Ang sa BICAM report po ay mga mambabatas po, no, na mga kinatawan mula Senado at Kamara po ang nanguna rito. Yet, kayo po na nagko-question, no? Ilan pa sa inyong kasamahan dito sa Senado rin, meron na rin nagbigay ng pahayag. Yung una pong mga nagsalita, pero yung mismong pinuno ng Kamara at Senado ay hindi pa rin po nagsasalita hanggang sa kasalukuyan, maging yung chairman at chairwoman po na nanguna dito sa Finance at saka sa APRO, hindi rin po natin narinig. Sa tingin nyo po, dapat na rin silang magsalita para mabigyang linaw, kasabay ng kung meron silang may papakitang ebidensya na walang blanco, dapat na rin nilang ipakita. Tama ka dyan, Edmar, kasi yung tinatanong naman natin, bakit napirmahan yung mga blanco at kung bakit na-ratify yung mga blanco na items. So, magkaiba those are two different documents. Iba yung GAA, iba yung report. So, yes, totoo, fully filled up yung GAA. Pero dapat siguro ang sumagot sa tanong yung members ng BICAM, lalo na yung chairman. Dalawang chairman, no? Nakalagay naman kung sino yung dalawang chairman, kung sino yung mga, at saka sino yung mga nakapirma at kung bakit sila pumirma ng blanco. Yun ang pinaka-question. And the next question is, yes, tama, yung sinabi nyo na, or it could be an innocent answer na totoo, may figures. Ang tanong, paano nalagay yung figures doon na may blanco kayo dito sa BICAM, sa BICAM report. Kasi BICAM report, yun ang basis mo. Doon mo isusulat yung kung ano yung isusulat sa GAA. Obligado rin po ba na ang isang Pangulo ay magkaroon din ng kopya maliban doon sa GAB na yung bill, yung kanyang lalagdaan na na-ratify na ng Kongreso? Obligado rin po ba siya na makakuha ng kopya mula sa BICAM report final? Actually, pwedeng hindi na. Dapat yung ibigay sa kanya, yung enrolled bill, produkto na ng bicameral, na produkto na yung enrolled bill, produkto na ng Bicameral Conference Committee, at saka enrolled bill, pagdating sa kanya, yung finished product na. Ang naririnig lang natin, ang daming, if you will notice, pinuspone nga dapat December 20 niya pirmahan yon. Remove diyan ng December 30 kasi ang daming questions, ang daming batikos. Bakit na-zero ang PhilHealth? Bakit lumaki bigla yung budget ng DPWH or infrastructure? Bakit na-overtaken yung budget ng education sector? Because the Constitution says education sector must be number one. Kahit paano mo i-compute ngayon, yung original budget ng education sector, nabawasan ng 31 billion pagdating sa BICAM, then yung infra mo, nagdagdagan ng 288 billion. So, umabot na ng sobra 1 trillion yung DPWH budget mo. Na-overtake talaga, nahabol talaga yung budget ng education. So, that makes the entire budget unconstitutional because of the
because of the appropriations na mas malaki ngayon yung DPWH kaysa entire education sector. Opo, Congressman, malapit ng mag-isang linggo ang inyo pong pasabog, no? Kung di ako nagkakamali, Sabado na episode ata yung inilabas nyo itong issue po na ito. And napakabilis din na nagsalita ang executive, mismong Pangulo, na nagsisinungaling ang dating Pangulo. Pero di po ba mas madali rin na kung meron silang ebidensya na walang blanco doon sa BICAM report, madali rin pong may pakita yan. Kumbaga, andaling suplain. Kung meron talaga silang mag-iisang linggo na po, ang isa sa mga nagsabi rin na Mayor Blanco, sa hanay nyo po dyan sa kamera, ay itong si Raul Manuel po. At hanggang sa kasalukuyan, wala pa pong nagpapatunay, gaya nung mabilis nila na pagtanggi lang at pagsisinungaling, pero ang pinag-uusapan. Pero hanggang ngayon, yun nga sabi natin, mag-iisang linggo, napakadali naman siguro na isampal. Ito ang GAB, ang BICAM report na hindi blanco. Actually, yung sagot kasi nila iba malayong-malayo kasi GAA is complete. It's a different picture. Yung tinatanong namin, di ba, yung Bicameral Conference Committee report. So, ipakita yung kompleto na Bicameral Conference Committee report kasi yung na-receive ko talaga sa aking email galing sa Secretariat is blanco. At saka sa Senado, si Senador Bato, narinig ko, nagsabi na rin siya na may blanco siya na natanggap, no? Actually, lang yun sa 300 plus congressmen kasi nakita ko yung mga recipients nandoon sa aming nandoon sa aming emails. Nakasulat kung sino yung mga pinadalhan. So, imposible namang iba yung natanggap ko, iba yung ibang kasi bicameral conference report nga. So, kung ano yung natanggap ng senador, yun na rin yung natanggap ng mga yung natanggap ng congressman, yun na rin yung natanggap ng senador. So pareho lang yung report namin na natanggap na mayroon talagang blanco. And I think marami kayong kasamahan sa media na nakakuha na ng copy ng report kasi yung iba nagkuha sa Senate, yung iba nagkuha sa ibang congressman na ayaw magpa-identify. Lumabas na talaga yung report, yung 244 pages, marami nang nakakuha ng kopya, kita nila na may mga blanco talaga. So yun dapat ang sagutin nila.